Lugi na daw ang paresan ni Diwata? Totoo ba o hindi? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Mga kaipunari, naalala niyo ba si Diwata Panes, yung dating nangangalakal, natutulog sa ilalim ng tulay, pero biglang nalang sumikat at tinangkilik ng buong Pilipinas ang kanyang paresan. Actually, I was able to interview si Deo Balbuena nung nag-uumpisa pa siya. Kung makikita po nga sa video, yun nga, hindi pa ayos-ayos yung kanyang buhok. Diba? Talagang very raw, very organic siya nung nagsimula siya. At yun nga, kilala siyang Diwata Pares Overload Unlimited. During that time, nung in-interview ko siya, wala siyang puhunan, walang connection, pero meron siyang diskarte at may pangarap. At dahil nga sa tulong sa social media at sipag at umangat siya. Pero hindi lang hindi lang yun eh. Ang makikita po talaga natin, kung talagang gusto nyo talagang magtagumpay sa buhay, you start small, kahit na maliit lang. Hindi kailangan magarbo, kailangan lang meron ka talagang paninindigan at malinaw ang direksyon mo. So ngayon, sumikat nga. Pero, may nagsasabi na lumaki daw ang ulo. So, sa sobrang taas ng lipat, minsan alam mo tayong mga tao, minsan nakakalimutan natin dapat mag-ingat tayo kung paano tayong lumanding Kaya nga habang tumataas ang benta, sumisikat ang pangalan ni Diwata, pero may mga nagsabi nga, may nag-comment na nagbago na siya. One of the classic things that happened during that time, may nagpapabati ng birthday sa kanya at ito ang kanyang sagot. Diwata, birthday ko ngayon, pabati naman Nilipas din yan, kuya. At dahil sa sagot na yan, yung nagsasabi naman, lumaki na daw ulo ni Diwata. Sabi nga nito, di lahat ng oras nasa taas, kaya magpasalamat ka. Tapos may nagsasabi rin, dilipas din ang paresan mo. Tapos may nagsabi naman dito, grabe ka naman, Diwata. So, kung makikita mo, vloggers help him also early, pero may mga iba na offend din. At hindi na to napansin ni Diwata. Kaya sa kasikatan po, ano po nangyari? Lahat ng kanyang puhunan at lahat ng kanyang kinita hindi nagtagal. Kasi sa totoo lang, kung gusto mo talaga tumagal ang iyong negosyo, ang puhunan ay, siyempre, sistema ng iyong operation. Number 2, relasyon sa customers. At syempre, pag-uugali ng may-ari. Kaya nga anong leksyon na pwede natin matutunan dito kay Diwata? Huwag natin sunugin ang mga tulay. Don't burn bridges. Ang success po ay hindi solo ride. Dapat may dalang respeto. Kasi sa totoo lang, kung bakit man tinatangkilik ng mga tao yung kanyang paresan, because na-inspire ang tao, di ba? They want to support. And then not only that, kumakain sila doon, hindi lang sa pagkain, dahil nga yung nakaka-relate ang karamihan ng mga Pilipino na kung kaya ni Diwata, kaya ko rin. Pero yun nga, ano pong nangyari? Dahil nga sa pagbabago ng pagtrato at pagsagot ni Diwata sa mga kanyang customers at sa mga followers, ngayon po, ano po nangyari? Halos wala nang kumakain. Mula sa pila ng mga tao, ngayon wala na siyang pila masyado. Diba si Diwata, as a matter of fact, umiiyak. Oo. At ngayon ay humihingi na ng tulong. Sa isang video nga ni Diwata, nasabi nga na nawalan daw siya ng 300,000 pesos dahil niloko siya daw ng mga partners niya. Hindi, wala talaga ako napala. Ako payag na utanga. Kaya nayak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko din to. Ako talagang bubayad obligado, pero kung tutuusin talaga, kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000, di ba? At yun nga, masakit, pero sa huli parati ang pagsisisi, yung sinasabi. Ang dating binugbog ng kahirapan, ngayon binigyan ng second chance, pero yun nga, nasayang. So, ano ang leksyon na pwede nating matutunan pagdating po sa mga pagkakamali ni Diwata? Yun nga, yung lalo na sa pag-partner niya. Nung sumikat siya, may nag-partner, ang claim niya, yung mga branches lahat, hindi siya namuhunan, bibigyan daw siya ng royalty, bibigyan din daw siya ng franchising, pero lahat yan ay wala. So, una, huwag kang magtiwala sa iba na malaking kita. Diba? Kapag nabulag ka sa laki ng potential, kahit na walang due diligence, walang kasulatan. Number 2, napaka-importante talaga. Lahat talaga may kasulatan. Kahit best friend, diba? Kahit mag-anak, dapat sana matuto po tayo na wag na natin ulitin. Kaya nga, kung ano yung mga leksyon, again, ginagawa ko tong video na ito para hindi naman, syempre, nakadapa na nga yung tao di ba? Pero ang kailangan, matutunan natin kung para hindi na natin maulit ang pagkakamali. Number 1, huwag tayong aasa lang sa kasikatan. Hindi siya magtatagal. Number 2, alamin po natin kung magkano rin ang ating gastos, yung totoong tubo. Number 3, importante po talaga, pag tayo po ay lumalaki, marunong tayong magpakumbaba. Pang-4 po, kailangan po maghanap po tayo ng mga taong magme-mentor at mas magaling sa atin. And then number 5,
Parati kang may plan B sa business. And last but not the least, wag ka agad magtitiwala at mabubulag sa malaking kita at pangako. So, in reality, ako, nakikita ko lang to, Diwata is not a failure. He's just a wake-up call right now. So, Diwata, kung ikaw napapanood mo to, gaya nung nag-guest ka sa akin dati, may pagkakataon ka pang makabangon at makarecover kung matututo ka dito. At kung kailangan mo pa ng tulong ko, reach out ka na lang sa akin. Sa negosyo, hindi lang sipag at tiyaga ang kailangan. Kailangan din ng tamang karunungan, tamang sistema at diskarte. Tatandaan, ang tunay ng negosyo ay hindi lang panalo sa views, panalo rin dapat sa values. I hope that this episode have enlightened you guys. Kung anong natutunan nyo po sa episode na ito, pakitype lang sa comment section, lalo na sa mga taong nag-uumpisa magnegosyo. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.